ini-compare yung threat na pinopost ni Diablo kay Zilenius na comparable din sa may threat ni Demon Lord Millims. One hit si Dino kay Zijon. Tapos sa volume 21 nga, tinalo ni Zijon yung Insectoid King mismo na si Zilenius. So for this video, hindi siya typical na content natin kasi gagawa tayo dito ng tier list of the current 12 patrons nitong si Rimuru. Current volume, strength levels nila. Meron tayo ditong 5 tier list. Which are S, A, B, C, and D. Of course, D being the lowest and S the highest. Gusto ko magawa ng mga ganitong klase ng content pero hindi ko siya nagagawa for some reason kasi di ko alam, nag-focus ako doon sa may series continuation, so wala akong time magawa ng ganito usually, pero ngayon subukan natin. And kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng content, please comment down ayun, sa comment section para malaman ko kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng content. Gagawa rin tayo ng mga analysis. Usually kasi nagbabasa ako ng light novel tapos nagla-livestream ako after kung basahin ng isang volume, pero for volume 21 di ko nagawa yun, so bala ko na lang mag-upload ng mga ganito para yung mga hindi pa nakakahabol ng mga viewers is magkaroon ng idea kung ano nangyari dito sa may volume na yon sa pinaka-latest. Pero kung ayaw mo naman spoil, so wag mo lang panoorin yung mga ganitong klase ng video. Nag-warning na ako ng spoiler, kaya it's up to you kung gusto mo manood. So without further ado, simulan na natin. Mag-start tayo sa pinaka-last sa mga nandito. Wait lang, zoom in pa natin. Yan, mag-start tayo kay Gabiru. Wala siya naging laban sa may volume 21 kasi ang laban niya is sa volume 20, which is dun sa may laban niya sa may Insectoid General na si Beathap. Actually, hindi ko alam kung lumakas ba talaga si Gabiru ng malakas. Pero lumakas siya, hindi lang ganun kalaki yung strength increase niya. Kasi yung mga nakalaban niya is si Beathap. Hindi siya ganun kalakas compared sa other insect generals. Tapos, pinagtulungan pa nilang dalawa yun ni Sufia and nag-struggle pa rin sila dun. Eventually, naging mythical grade level yung Spear Vortex ni Gabiru. Tapos, ayun, nag-activate yung skill niya. Nagawa niya manalo pero hindi ako satisfied sa naging laban. So, probably lagay natin si Gabiru sa D tier, pinakamababa. Ang kasunod naman natin is itong si Adalman. Actually, maganda yung performance ni Adalman sa mga latest volumes. Sa mga nauna kong ginawang tier list, siya ata ang pinakamahina sa ginawa kong tier list dati. Pero for now, sa current volume, sa tingin ko hindi na siya pinakamahina. Mas mahina na si Gabiru sa kanya kasi nagkaroon sila ng fusion ni Wenty. Na-combine yung mana ni Wenty sa kanya tapos yung durability. Bale, nagkaroon siya ng increase in power. Dati kasi magic caster lang itong si Adalman, pero since napunta nga si Wenty sa kanya na isang melee combat fighter, na-i-activate niya ulit yung kanyang pagiging Fist Saint. Sinabi rin sa may volume 20 or 21 ata yun na sa tingin daw ni Adalman hindi na siya kayang talunin ng kahit na sino sa mga patrons maliban kay Zijon, Diablo at Benimaru. Sa tingin niya daw kaya niyang tapatan sila Ultima at yung mga primordial demons. So, hindi ako sure sa statement na yun kasi malalakas yung mga primordial demons, pero ayun nga, malaki naging power increase ni Adalman dahil sa combination nilang dalawa ni Wenty. So, ilalagay kasi Adalman sa B tier. I think B tier. Kasunod naman natin is si Xion. So, lagyan agad natin sa S tier. And di papaliwanag ko kung bakit. Sinabi sa light novel na si Xion ang pinaka-late na nabigyan ng ultimate skill kasi nag-aalala si Shal Sensei kung bibigyan siya ng ultimate skill ni Rimuru. Dahil kapag nagkaroon daw ng ultimate skill si Xion is may capability na siyang patayin yung kanyang master. Pero hindi ako naniniwala doon. For me, napakalayo nun. And sa volume 21, which is pinaka-latest nga na volume, ang nakatapat ni Xion ay si Dagrawell. So, meron siyang assistance ni Ruminas. Malakas si Xion, malakas siya. Nagawa niyang makagalaw sa may stop time compared dun sa may other characters na nagulat kasi hindi nila kaya, pero si Xion nakabagsak siya doon, tumutuloy yung dugo niya, so ibig sabihin active siya sa may stop time, pero nagawa niya lang tapatan si Dagrawell dahil nasa stop time sila. Si Dagrawell kasi talaga wala siya gumagamit ng magic, pero yung physical abilities niya talagang nagde-defy ng laws of physics. So dahil nasa stop time sila, hindi nag-a-apply yung laws of physics doon, nagawa siyang tapatan ni Xion and with the assistance yun ni Reminas. Pero kung sinabi sa light novel na kung si Rimuru yung tatapat kay Dagrawell, hindi mahirapan si Rimuru, it's gonna be a fairly easy fight.
hindi nga nagawang talunin ni Shion si Dagrawel na mag-isa. So, paano niya magagawang mapatay si Rimuru? Eh, kung si Rimuru yung tatapat kay Dagrawel, hindi naman masyadong mahihirapan si Rimuru. So, yun. So, hindi ako naniniwala na kahit na may ultimate skill na si Shion is kaya niyang patayin yung master niya. Ang kasunod naman natin is itong si Benimaru. Lagay na rin natin siya sa may... Gusto ko lagay siya sa S tier kasi meron siyang access sa nihility supply ni Rimuru. Pero I think A tier lang siya for now kasi malakas siya as a fighter pero hindi yun yung pinakang function niya. Siya kasi yung commander-in-chief ng forces ng Tempest. Mas magaling siya sa planning, sa pagmamanage ng forces. And for an individual fighter, malakas siya pero hindi siya kasing lakas ng mga nasa upper level. I don't think na mas malakas si Benimaru kay Shion ngayon. Sa tingin ko mas malakas si Shion kay Benimaru. Pero isa siya sa mga MVP ng Volume 20 sa naging laban kay Milim, kaya lalagay ko siya sa A tier. Kasunod naman natin is itong si Ranga. I think si Ranga is nasa B tier. Hindi ko alam kung dapat ko bang isama yung mga naging laban ni Ranga kasi that time is magka-fusion silang dalawa ni Gobta. So kung si Ranga lang mismo, kaya niya bang gawin yun? Hindi ko alam kasi yung skill ni Gobta na i-apply din. Pero sa pinaka-latest na laban ni Ranga is yung laban nila kay Pelyod, kung saan ay yung Insectoid Queen na pinagtulungan nila Midley, Obera, Carrion, Frey, tas nung iba pa mga characters. Nagawang tapatan ni Ranga. Pero to be fair, hindi pa ganun kalakas si Pelyod that time. And kahit na close combat fighter itong sila Ranga at Gobta combined, hindi sila manalo dun sa may Pelyod na magic caster pa. Hindi nila nagawang manalo. Pero malakas naman si Ranga. So, lalagay ko siya sa B tier. Hindi ganun ka lalim itong analysis na to. Kung gusto niyo ng mas malalim na analysis, pwede natin gawa ng specific video yung patungkol lang sa topic na doon kasi i-fit ko lahat ng patrons dito sa isang video, so kailangan ko siyang gawing as concise as possible. Ang kasunod natin is itong si Kumara. Lagyan natin siya sa C tier kasi mas malakas si Ranga sa kanya and mas malakas siya kay Gabiru. So ang pinakalitas na nakalaban nitong si Kumara is si Pico ulit, na kalaban niya na rin nung volume 20 or yung mga nauna pang volume. Nakalaban niya ulit si Pico ng volume 21. Tinalo niya si Pico that time pero hindi pa si Pico naka original form niya katulad ng form Dino. So hindi ko alam kung kaya niya ba talagang talunin si Pico kung mag-all out silang dalawa. Like walang kahit na anong restriction or limitation. So lalagay ko siya sa C tier. Malaki yung potential ni Kumara pero for now I think C tier siya. Ang kasunod naman natin ay si Testarossa. Ilalagay ko siya sa B tier. I think kasing lakas nila Adalman itong si Testarossa. Kasi sa mga primordial demons, hindi naman sa mga primordial demons, sa primordial demons ng Tempest, si Testarossa yung pinakamahina. And okay lang yun kasi hindi naman talaga yun yung role niya sa Tempest. Siya ay diplomatic officer ni Rimuru. Siya ay nag-handle ng mga relationships nila between with other countries. Fighter din siya, so parang okay lang na hindi siya ganun kalakas. And isa pa sa mga dahilan kung bakit nasabi ko na siya yung pinakamahina is dahil si Moss na strongest demon na hindi primordial ay under niya. So, kung balance yung tatlong primordial demons, bakit mas malakas si Moss dun sa, compared dun sa may other subordinates ng ibang primordials? So, ibig sabihin, pag pinag-combine yung power nilang lahat, ni Moss, ni Shen, tapos ni Testarossa, tapos pinag-combine rin yung powers ng ibang primordials, nagbabalance sila. So, ibig sabihin, sa mga primordials, si Testarossa yung pinakamahina ng Tempest. Tapos, next naman natin is itong si Geld. Ilalagay ko siya sa ka-level ni Kumara. Kasi again, although MVP si Geld ng Volume 20, almost siya yung MVP doon sa ginawa nilang laban kay Pelyod. Sa Volume 21, ang katapat niya ulit is si Gracia. Nakatapat niya rin kasabay nung laban ni Kumara at Pico. And nanalo rin si Geld doon sa may laban na yun. Marami siyang damages, injuries. Pinasa niya kay Ranga yung injury na yun ng Volume 21. So, nagawa niya labanan si Gracia. And siya ngayon nanalo. Pero again, katulad ni Pico, hindi pa si Gracia naka-original form niya that time. So, I don't think na kung silang dalawa is naglaban ng all-out, walang limitation, without any restriction, mananalo si Geld. Hindi ko alam. Probably. Pero hindi ko sure. So, ilalagay lang siya sa C tier, katulad ni Kumara. I think around the same level yung strength nilang dalawa. Ang kasunod naman natin is si Zichon. Well, hindi na kailangan ng explanation kung bakit S tier siya kasi kahit sa mga previous volume pa lang, volume 16, nakita na natin kung paano tinalo ni Zichon in less than 1 minute
yung mga single digits. Di pala single digits, sila minutes pala yung tinalo niya dun. Within 1 minute, less than 1 minute, tinalo niya yung grupo nila Minute, nila Krishna, ng invade sa may labyrinth. Tapos sa may volume 21, hindi lang pala volume 21, tinalo pa niya si Dino. Like, 1 hit si Dino kay Zijon. Tapos sa volume 21 nga, ayun, tinalo ni Zijon yung Insectoid King mismo na si Zilenius na nagawang makipagtapatan ng 1v1 kay Milim. Although sa laban na yun, losing si Zilenius, pero still, napakalaking accomplishment nun for Zijon. Hindi niya nagawang talunin si Zilenius on his own. Kinailangan niyang humiram ng power kay Rimuru katulad ng ginawa ni Benimaru na pag-access niya dun sa may nihili supply. Pero yun nga, natalo ni Zijon yung Insectoid na mas malakas pa compared dun sa may nilabanan ni Milim. Mas malakas si Zilenius nung kalaban niya si Zijon compared dun sa kalaban niya si Milim kasi nag-undergo din si Zilenius ng life reconstruction. So, by the end of the battle, napasa rin kay Zijon yung Sephiroth and capable na rin siya na mag-produce ng mga babies na insects na kanyang mga tauhan, parang katulad ni Apito, and katulad rin yun yung ginawa ni Zilenius. And nasa 68 million yung kanyang existence value compared nung una nasa around 5 million lang. Tapos yung sword ni Dino parang 8 million something, naging 68 million ngayon. So definitely S tier itong si Zijon. Kasunod naman natin is itong si Ultima. I think A tier itong si Ultima. Isa sa mga reason is nagawa niyang tapatan si Fen ng almost 1v1 yung laban nila. Pero sa battle na yun, masyadong mataas yung existence value ni Fen, kaya battle of ano talaga siya, parang endurance. Like, napaka-masterful ni Ultima makipaglaban sa laban na yon kasi kapag tinamaan siya ng isang atake ni Fen, bagsak na siya. Pero ang nagagawa ni Ultima is siya yung nakakapag-deal ng damage. Inuunti-unti niya si Fen. So si Fen nga pala is yung character na Titan na inisil ni Veldanava dahil nag-cause siya ng malaking distraction. Mas mataas pa yung existence value ni Fen compared kay Dagrawell, pero nagagawa ni Ultima na tapatan siya. Tapos pinagsabay rin nitong si Ultima sila Pico at Gracia na nilabanan ni Geld at Kumara. So, dun pa lang makita na natin na ibang level talaga itong si Ultima sa kanila. Probably kasi lakas siya ni Benimaru, o slightly lang na mas malakas itong si Benimaru sa kanila. I-comment nyo sa comment section kung anong thoughts nyo dito. Ang kasunod naman natin is itong si Diablo, of course S tier. Kasi nakita na rin natin na halos hindi pa nahihirapan itong si Diablo na makipaglaban sa kahit na sino. Like, wala siyang battle na nakita natin siya nag-all out up until volume 21. Maging sa volume na to, hindi natin siya nakita mag-all out. Si Zijon nakita na natin mag-all out. Nilabanan niya si Zilenius. Pero lumaban rin si Diablo kay Zilenius that time. Pero hindi si Diablo nag-all out. And dun sa may description sa may volume 21, sabi dun, sa naramdaman daw ni Zilenius na threat nung tinapatan niya si Diablo is parang katulad daw nung kay Demon Lord Milim. Ini-compare yung threat na pinopost ni Diablo kay Zilenius na comparable din sa may threat ni Demon Lord Milim. So, gano'n kalakas si Milim, napakalakas ni Milim, at halos gano'n yung threat level ni Diablo. And yung 666 niya na existence value, hindi natin alam kung kaya niya bang baguhin yun. Kasi napaka-obvious naman na 6666 yung existence value mo. Para tayong tinotroll ni Diablo sa part na yun. Pero sa volume 21 nga, nagawa niyang tapatan yung Insectoid King and hindi siya natalo. Wala pa siyang talong laban maliban dun sa may kay Michael. Pero hindi naman talaga siya talo kasi yun nga, bumagsak siya pero gusto niya pa rin makapaglaban that time. Hindi lang siya inalaw ni Rimuru. So S tier itong si Diablo. Kung gusto niyo nga palang gawan ko ng video itong Diablo at Zijon na naging laban kay Zilenius, comment nyo lang sa comment section. Yan, gagawa natin ng detailed explanation and kung ano yung sa tingin ko, kung kaya rin bang talunin ni Diablo si Zilenius or hindi niya kaya, pero si Zijon nagawang talunin yon. Magandang topic yun kasi si Zilenius like Insectoid siya, tapos si Diablo is Demon. Parang yung pinakamataas, pinakamalakas na Insectoid, which is lugi na yung Demon dun kasi weakness nga ng demons ang spirits. So, yung pinakamalakas na insect, para siyang yung pinaka-worst na opponent kay Diablo. Kasi, disadvantage na agad siya sa attributes pa lang. So, I think maganda siyang topic na gawan. Comment nyo lang sa my comment section para malaman nyo kung ano yung thoughts ko about dun. Ang kasunod naman natin is itong si Carrera. I think sa ano na to, sa part na to is, hindi ko alam kung ilalagay ko si Carrera sa A or S.
dito ako hindi masyadong sure kasi sobrang lakas rin ni Carrera. Maging si Zillenius threatened nung judgment bullet niya. And si Pelyod na pinagtulungan nila Midley at nung mga maraming characters nga na yun, nagawa ni Carrera patayin gamit yung judgment bullet. So napaka-extraordinary talaga ng judgment bullet na yun. Aside from judgment bullet, malakas talaga si Carrera bilang isang fighter. Probably siya yung pinakamalakas sa Demon Trio ng Tempest. So hindi ko alam, pero I think deserve niya na mapunta sa S tier. Sadyang ayun lang, siya yung pinakamahina sa S tier na to. Or probably kasi lakas ni Shion. Comment nyo rin yung thoughts nyo dito sa my comment section. Pero si Carrera, wala siya laban sa volume 21 kasi nga bugbog siya sa laban niya sa volume 20. So ito yung current tier list na sa tingin ko is yung strength level nila. Kung disagree kayo dito, i-comment nyo na lang sa comment section at sabihin nyo kung bakit. Like, i-justify nyo yung dahilan kung bakit disagree kayo sa may power level ko na to. So yun lang, kung gusto nyo ng another video like this, please comment. Anime Senpai out.